So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So meron tayong update dito sa may FKM X400 Falcon nila, no? So ito yung second gen. Ano nga ba yung meron dito ngayon? At ano yung mga binago nila ngayon? At ito nga pala yung bagong kulay ng X400 ng Falcon. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos yan. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can... So yun na nga, para sa kanyang price, same price pa rin naman, wala namang pinagbago sa price natin. So yun pa rin naman, no, mabibili nyo pa rin siya sa 208,000. Ito talaga yung isa sa mga na-miss ko, no. Kung meron akong gustong bilhin na 400cc, gusto ko naka-declutch na ulit ako. Na-miss ko mag-clutch. Na-miss ko rin tong gamitin, no, itong Falcon X400 na to. So 'di ba? Pag meron tayong budget or may pagkakataon tayo na makabili nito, itong Falcon X400 talaga. Tapos itong kulay white, no, mas gusto ko yung itsura yung white niya, naka pearl white siya. Mas gusto ko yung kulay niya, parang Motodeck style yung datingan nito. Ganda, oh. So umpisa na natin yung ating walk around para dito. So reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. So yun na nga, para sa kanyang headlight, wala naman tayong masyadong binago dito. Okay, yun pa rin naman yung style niya. LED pa rin yan, split type, tapos yung kanyang park light, then yung kanyang signal light dito sa taas, flexible din yan. Tapos LED rin yan. So halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na. And then yung ating remote dito. Tapos ito nga pala yung remote niya. So pwede nyo nung i-start to ng naka-remote. Ayan. Para ma-start yan, click nyo ng mabilisan itong lightning. Yan. Tapos disusi rin naman to. Ayaw nyo ng remote, no? Pwede natin siyang susian. Ayan. So ito yung style niya. Ayan. So hindi yan basta-basta magagaya. Okay? Meron pa rin naman tayo rito yung camera sa front. Ayan. Kagandahan kasi dito, yung ating camera is naka-automatic yan na nag-go-on. Pag natin yung motorcycle, nagre-record na siya. Tapos, update dito. Ito nga yung function niya rito. So, naka-on yan. Yun yung ating panel. Naka-fully digital tayo rito. Tapos, TFT display na yan. And, ito, record. So, yung nabago dito, kasi dati, isang pindutan lang siya, ngayon dalawa. So, pwede kang mag-take ng picture, tapos pwede mo siyang i-on and off. Ayan, di ba, nagbi-blink siya. Pag press natin yan, naka-hold lang siya. Pag press ulit natin, magre-record na ulit siya. Tapos, pag press natin ng matagal, yan, makikita natin, mag-take siya ng picture, ganun siya. Hold natin, tapos magbe-blink yan. Ayan, nag-picture na siya, di ba? Ganun yung function niya ngayon. So, inverted forks tayo rito. Meron tayong reflector, side by side naman yan. Gusto ko yung forks nito, ang pogi talaga nito. No, silver naman yan. And then yung ating front fender, gusto ko yung design dito, may mga glitter effect. Tapos, kulay black naman to. Yung nandito sa fender niya. Ayan, ganda rin ng finish. Ganda talaga nito. Nakaka-inlove yung motorcycle na to. So, naka-dual disc brake tayo dito sa harap. Meron tayong ABS. Naka-dual pad caliper din tayo rito. Same lang din dito sa kabilang side. Okay, naka-dual pad caliper din tayo rito. Naka-mags. Tubeless na rin to. At yung size dito ay 110 by 70 by 17. Kenda Curve yung kanyang brand. So, yung radiator natin dito. Gusto ko yung design dito kasi meron siyang cover. Ito yung mga ganda rito kasi yung talsik ba ng bato, hindi rekta dun sa radiator mismo. Ayan. So, yung exhaust natin, ganda ng design eh. Hindi mo na kailangan bumili ng exhaust or additional pipe or pabaguhin yung pipe niya. Kasi ang ganda ng design niya. Diba? Ayan o. Pwede kayong magtanggal dito
kung ito yung part na gusto niyong palitan, madali siyang baklasin dito kasi plug and play lang siya. Yan. So, ayan naman yung chassis niya. Diba? Yung framing natin dito. Ganda ng pagka-block na ito. Diba? Tapos yung design natin dito para sa makina. Meron tayong monitoring ng kanyang oil. Okay, meron din tayo ritong skid plate. Okay, ganda rin na ito. Tapos, dito naman, yung coolant. Kung magpapalit tayo ng coolant. Dito naman sa side. Dito naman yung ating USB port. Ayan. Okay. Isa pa sa mga nagustuhan ko rito, yung decal. Napaka-minimalist lang, tsaka talagang 400cc. Hindi ka nasisitahin nito sa expressway para parahin ka pa, tanungin kung anong cc. Andyan na sa tangke niya mismo. Kabilang side ng makina, ganda rin ng design dito. Meron tayong FKM dito. Tapos 6-speed na rin to. 1 down, 5 up. Ganda rin ng shifter dito. Ganda ng design ng ating foot pegs, napiflip siya. Tapos combination ng rubber and metal. And then yung ating side stand. Meron tayo ritong kill switch. Ayan. So ganun din dito sa ating foot pegs para dito sa angkas, no? Sa OBR natin. Ganda ng paint job na ito. Gusto ko yung paint job na ito. Dito rin yung paint job dito. Meron din tayo mga glitter effect dito eh. Diba? So dito rin sa side na to. Kita nyo yung finish na ito. Tapos meron tayong FKM dito. All goods, diba? Tapos meron din tayo ritong tire hugger. Napaka-bulking tingnan. Ito rin yung ating chain cover. Flexible din yan. Tapos nagustuhan ko rin dito yung itsura ng ating swing arm. Tapos kung paano siya ina-adjust. Ayan. Mas madali siyang i-adjust dito yung adjuster niya. Diba? And yung ating tires dito sa likod, naka-mugs din tayo rito. Kenda Curve din yung kanyang brand. Tapos, yung size dito is 150, 60 by 17. So, tubeless na rin yung isang to. Naka-mono shock nga pala yung isang to. Ayan, adjustable din naman siya. Taillight natin, LED rin yan. Kanyang signal light, flexible din yan. And, ito naman, meron din tayo rito mudguard. Ayan. So, meron na tayong tire hugger, may mudguard pa tayo rito. Meron tayong plate light, reflector, lagay ng plate, and then, dito rin sa likod is naka-disc brake tayo rito at meron din tayong ABS. Naka-single pot caliper tayo rito. Yan. Sa exhaust niya, ganda ng itsura. Ganda ng design niya. Yan. Sa tangke, ito yung design. Meron tayong Falcon dito na logo or emblem. So, dito tayo sa side. Gusto ko yung datingan talaga nung tangke niya. No? Yan, yung ating tank. Yan yung itsura. Tapos yung susi or yung ignition niya, simple lang yung isang to. No, hindi sila masyado nag-focus dito sa ignition. Tapos nag-focus sila dito sa mismong design ng handlebar. Ayan, naka-upright position tayo rito. Gusto ko yung mga switches dito kasi ano siya, premium yung datingan niya, no? So pag ano naman natin yan, kita natin ganda nung FKM na ano no, animation, 'di ba? So, yung ilaw, try natin i-on. Meron nga rin pala tong backlight para sa mga switches niya. Para kapag gabi, kita mo pa rin yung mga switches. Tapos, ito yung ilaw. Yan. Kita niyo yung ilaw na yan. Tapos yung ating signal light, naka-hazard tayo rito. Tail light natin dito. Ayan. So, nga pala, ito yung nasa loob or nasa ilalim ng upuan natin. Ito yung pinaka itsura dito. Nandito yung fuse, yung mga, hindi ko na alam kung ano yung mga wiring na yan. So, hindi tayo masyadong familiar sa wirings dito. So, ayun na nga. Sa switches niya, meron tayo ritong flasher. Ayan yung flasher niya. Oh. Kita niyo ba yan? Yan. Tapos, ito yung up and down, back and set. Yan, pag pinindot natin yan, meron siyang dalawang mode, parang sports mode tsaka eco mode, parang ganun yung datingan niya. Tapos up and down, yan, up and down. Then high and low, signal light, and then busina. Busina check. Beep. Beep. Okay. Tapos ito naman yung kill switch, hazard. Tapos ito naman yung on and off ng kanyang park light and headlight. And then, electric starter.
So sa grip niya, makapit yung grip, mataba. Gusto ko yung grip nito, no? Tapos yung kanyang throttle, sobrang babaw niyan, boy. Yung levers, meron tayong adjustable levers dito. Maganda yung finish dito rin. Adjustable din yan. Kita nyo ba? Ayan. So, pag pre-nest naman natin yung clutch, sobrang smooth lang din. Pati yung front brake niya. Smooth lang. Tapos nagustuhan ko rin dito yung lagayan ng ating brake fluid. Ayan. Ayan, para sa upuan niya, updated nga pala. Meron tayo rito ang kulay black na. So, mas premium yung datingan niya. Ganda ng itsura. Mas bet ko yung kulay black tapos kulay white to. Ayos, 'di ba? Ganda rin yung kanyang foam. Tapos yung stitches, maganda rin. Yung pinaka-design niya rito, ang macho na yung tingnan, 'di ba? So, yun yung mga update natin dito sa Falcon X400. Ito yung second generation ng Falcon X400. So, Gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody is wrapped, covered up in tape. para sa 5.2 na kagaya ko, abot naman natin siya, pero advice lang din sa akin ni Sark na mag-boots tayo kapag gagamit tayo nito. Tulad niya, naka-boots ako ngayon. Pero hindi ito yung boots na ginagamit ko pag naka-Falcon ako. Yung boots na binigay sa akin ni Sark. Abot naman natin siya. Pa-adjust nyo na lang siguro yung shock, no? Magaan na yung motor kapag nasakyan na natin. Tsaka gusto ko yung bigat niya, diba? Stable yung motorcycle pag ganun kabigat. Tapos yung turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Saktuhan lang. Kaya kung liliko tayo sa mga alanganing lugar, yun, kailangan natin bumaba tapos i-adjust natin, 'di ba? Hindi talaga masyadong malawak yung turning radius niya. Pero maganda yung shock. Gusto ko yung shock na ito, tsaka yung shock dito sa likod. Na-try na natin yan. Panoorin nyo na lang siguro yung performance na vlog natin para dito. Lalagay ko na lang din siguro sa description box. Okay? So, yun. So, ito yun. Ito yung mga framing nun. Falcon. So, lahat nga pala yan is dadalhin na sa mga dealers. No? Tulad na ito. Ayan, dami, no? Ito yung T-Red orange nila. Ay, red tea orange. Tapos, yun nga, pearl white. Binablog ni Sark. Ayan. Abangan nyo na lang sa channel niya. Ito yung mga available na unit na dadalhin doon. Okay? So, marami yan. So, marami tayong aabangan dito kay FKM ngayong 2024. Okay? Tulad na itong second generation ng Falcon X400. Malay naman natin, di ba? Magkaroon tayo ng X400, di ba? Soon, di ba? I-attract natin yan. Law of attraction, di ba? So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.